Ang tanong ko lang, related lang sa binasak na mga ibulto, particularly yung mga Santo Niño na ginamit sa occult practices. Meron kasi akong Santo Niño rito kung ito ba ay approved ng simbahan. Kasi Walang pagkakaiba yata yan sa Santo Niño Palaboy, yung hinahawakan niya. o kasi dati meron itong cross na yung kahoy pero natanggal na yata. Tsaka maalala, binigay lang din kasi ito sa mother-in-law ko. Mahilig din kasi yon sa mga superstitions. Matandaan ko nito, meron tong dating parang tawag dito yung parang purse ba na ginagamit talaga pang paswerte. Tinanggal ko nung malaman ko dito sa punto na itong mga ganito ay hindi dapat. Pero i-confirm ko lang, although iba ang mukha nito sa mukha kagabi, pero baka nga hindi din ito approved. Kung tama ba ang pagka-intindi ko rin itong itsura niya. Palaboy talaga ang kasuotan niya, ang mukha niya, palaboy. Bakit winasak? Bakit talaga sinunog? Dahil kung tingnan natin, basta palaboy, superstitious beliefs, idolatry na yan. Ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15, ang mga Diyos-Diyosan talaga ay winawasak at sinunog. Ipinakita natin yan sa publiko dahil parang ma-educate natin ang mga kapatid nating sumasampalataya dahil ang daming mga nabiktima sa maling akala. Bakit kailangang sunugin yan? Kailangang wasakin? Bakit di na pwedeng bihisa na lang ng bihis sa Santo Niño de Cebu, halimbawa, para magiging kamukha sa approve ng simbahan? Ito kasi ang dahilan kung bakit sinunog. Yung naglikha sa naturang obra, ang intensyon niya ay pampaswerte. Ibig sabihin, yung naglikha sa obra na yan, meron siyang direct authority. At nang binili yan, yung nakabili, meron siyang indirect authority. Ibig sabihin, hindi nawala ang authority sa gumagawa ng obra. Kahit pa ang gumagawa ay patay na. Bakit? Dahil ang kaluluwa ay hindi mamamatay. Kaya, kahit patay na siya, nanatili pa ang intensyon niya. Kung ang intensyon ay pangpaswerte, kaya yun ang dahilan na kailangan talaga siyang gibain, sunugin, tulad sa Gawa Kapitulo 19, 18, Ikalawang Hari, Kapitulo 23:15. Yun po. Salamat Bro Wendell. Dito kasi sa amin sa Davao, ang pagkalam ko, ang aming kura paroko rito ay hindi siya nagbi-bless ng mga sacramental. So I presume na kahit na i-surrender ko pa ito doon sa parokya, maaaring hindi ito tatanggapin. So kung hindi talaga siya tanggapin, bro, pwede ba na ako ang mag-dispose nito, i-deconsecrate ko, tapos sa naririnig ko dito sa PPP, ilibing, or may authority ba ako na sirain ito? O na, meron kayong bagong exorcist dyan sa diocese ninyo, pwede kayong magtanong sa pare ninyo. Doon na lang i-soko, no? Doon na lang i-surrender. Yung isang CFD kapatid, CFD na siya mismo ang break sa consecration at nagsunog sa Satanic Rosary pagkatapos grabe ang retaliation niya. Para protected kayo, mas mabuti na lang na doon sa exorcist ninyo soko yan. Sa altar kasi ito nilalagay, kasama nung Mama Mary namin na Tribulto, tsaka yung iba pa, tanggalin ko na siya doon sa altar hanggat hindi ko pa malapitan yung aming appointed exorcist dito sa Davao. So tanggalin ko lang sa altar at saka itabi lang muna. Yes, itabi mo lang kapatid. Ito, kahit pa yung approve na Santo Niño, kahit pa approve na Santo Niño na simbahan, basta niritualan yan ng albularyo o occultism, kailangan talagang i-break ang consecration.
Sa pagkalam ko, hindi ata ito niritualan ng, kasi ang mother-in-law ko naman, ano yun yung para sunural na rin kung ano yung nakagawian sa mga matatanda. Pero alam ko talaga, sure ako na mahilig talaga siya sa mga paswerte. In Oh, fact, yan, meron nga itong pampaswerte dating, talaga yan. so kapag ka may, ang intention talaga nito ay pampaswerte, kahit na wala pa siyang ritual na ginawa o nilapit sa albularyo, the fact na ang isa sa mga intention o ang pinaka ay yung pampaswerte, contaminated na rin ito, Bro Wendell, ano? Yes, dahil yun ang intensyon sa gumagawa, pampaswerte at superstitious belief na yan. At alam naman natin, Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Ang daming mga Santo Niño de la Suerte, Santo Niño de la Negosyo, Santo Ninyong Hubad, Santo Ninyong Palaboy ang isinoko. Bakit? Alam naman natin na kahit Santo Niño pa na imahe yan, basta Santo Niño de la Suerte, hindi yan opisyal sa simbahang Katoliko. Ang pagsuko sa naturang mga imahe, talagang namulat sa katotohanan na piki pala ang naturang imahe, hindi authority simbahang Katoliko, hindi authorized. Malinaw, pag Santo Niño Palaboy, Santo Niño de la Suerte, Santo Niñong Hubad, Santo Niñong de la Negosyo, yun ay occultismo na, no? Superstitious beliefs. Kaya itinuwid, wala naman tayong imahe ng Sacred Heart na sinunog, wala tayong imahe ng Mahal na Birhen Maria, kundi ipinakita natin sa publiko yan. Bakit sinunog? Dahil yun ang palatandaan, hindi yan pinag-aari ng simbahang Katoliko.